teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig. Ako ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manahig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Thank you, Lord. Welcome po mga kapatid sa another episode na naman po ng Good Morning Jesus. So bago po tayo magsimula, Nanay Yoli, pwede po tayo mag-opening prayer muna. Panginoon, amang banal na makapangyarihan, salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo na kami muling maghahandog sa inyo ng munting panalangin sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa gabay, sa pag-iingat, sa pagproteksyon, at sa aming mga gagawin. Kayo po ang manguna. Samahan po ninyo kami. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, magandang umaga po muli mga kapatid. So, kami po ni Sister Venus ngayon, ang inyong magiging host. Pahinga po muna si Minister Ernie. And ayan po, ang ating Sister Venus, gusto mo po ba i-introduce yung guest natin? Sige po. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Ito po ngayon po ay kasama po namin ang nagagandahang magandang mga dalaga ng Bulacan Outreach. At nandito po sa kaliwa ko, Sister Jessica. Siya po ay teacher na ngayon na dating tumutula. At si Nanay Yoli, ang kanilang
magandang ina. At ang kanyang kapatid, na syempre, kilalang-kilala nyo na po ito, si Sister Jesusa. Sila po ay ang Dalangin family from Bulacan. Thank you, Lord. Ayan. So, kaya pala yung opening prayer natin, ano yun, tungkol sa dalangin. Ayan. Thank you, Lord God. Ayan po. So, mga kapatid, kung kayo po ba, kailan kayo nag-start para i-introduce lang po natin yung mga sarili natin. Paano po kayo nag-umpisa sa Comfy? And siguro po kung ano po yung may i-share nyo while you were starting po dito sa journey natin sa pananampalataya natin. Sino bang gusto mo na? Si Nanay muna. Nanay, sige po. Nagsimula po ako sa pagpunta sa mga outreach at sa pag-prayer meetings ay 1986 po. Yung pong anak ko po noon ay dadalawa pa lang noon, si May at si Iris. Si Iris ay 10 months. Lumalakad-lakad na siya. Kasamahan ko siya nagpe-prayer meeting. Kasama namin siya sa prayer meeting kay Brother Eda. Doon kami nagpupunta tuwing Sabado. Sabado ang prayer meeting noon eh. Nakikinig kami ng Word of God. Pagkatapos noon, uuwi na. Paano po kayo paano po kayo naka-attend sa Comfy? Meron po ba nagyaya sa inyo? Walang naggaya sa akin. Naririnig ko lang yung mga kanta. Sabi ko, siguro kailangan kong makapag-prayer meeting kasi siyempre, pagka mabibigat ang mga problema mo dahil sa kahirapan, kailangan mo meron kang makakapitan. Yun lang ang makakapitan ko, yung prayer meeting. Kaya ginawa ko, dumalo ako doon. Doon ako na-bless sa pagdalo doon. Pero ang una pong kumbaga naging panghikayat sa inyo ni Lord, yung mga kanta. Amen? Yung pagkanta, saka yung mga word niya. Kasi yung mga word niya, nangungusap siya eh. Amen po. Diba? Sabi nga doon sa life verse ko, 1:15-7, kung mananatili ka sa akin at ang salita ko'y mananatili sa'yo, hingin mo ang maibigan mo at pagkakaloob ko sa'yo. Yung panahon ngayon, talagang panahon noon, nagdarahop talaga kami. Walang-wala, 0-0. Siguro, hindi ko alam kung paano makapag-aaral yung mga anak ko. Kasi nagtatrike lang yung mister ko eh. Anong bang kita nung nagtatrike? Wala. Tapos ako naman, lahat ng mapupuntahan trabaho at saka may mga bata ako inaalagaan, hindi ako makakilos. Hindi ako makagawa. Di ba nung mapanahon na medyo lumaki-laki ng konti sila, nag-a-ice candy ako, nagla-landscape ako ng damo. Tapos, dumalabas ako sa bukid, namumulot. Yan mga trabaho ko eh. Sabihin mo nga, mahirap talaga dahil nasa ilalim ka ng init ng araw. Kami ni Sister huling yun ang ginagawa namin, namumulot kami ng palay sa bukid. Sa ganung paraan, nakakaraos kami. Hindi ko alam, lumalaki na yung mga anak ko. Hindi ko alam kung makapapasok sila. Pero sa pananatili sa gawain ng Panginoon, dumating na talaga na pinagpapala ka. Hindi mo alam kung saan ang gagaling, pero dumarating siya pagkailangan mo na. Yun. Amen. Thank you, Lord. No? Parang nakakatuwa po na makarinig ng mga ganong pagpapatotoo na sabi nga natin, di ba, yung parang pag mas mabigat yung pinagdaanan, mas sweeter yung victory pag binigay na ni Lord na kung babalikan mo yung mga paghihirap mo noon, kagaya na banggit nga po ni Nanay Yoli, no? Parang hindi mo maintindihan, Lord, paano ba makakapasok yung mga bata, paano ba yung mga pangangailangan, paano namin mai-provide. Pero nakakatuwa kasi sigurado siya kung ano yung saan siya mananatili and yung nanatili siya kay Lord. Kaya ngayon, maganda na yung buhay natin kasama ni Lord. Amen. Amen. Ayan, nung mga bata pa kay Sister Jesusa, naramdaman mo yung paghihirap ng family niyo noon? Ramdam ko rin naman kasi ganun ang boses ko. Syempre kasi yung simpleng bata, di ba pag naglalaro, although nakapaglalaro kami, pero may limitasyon. Nagtatrabaho na kami, bata pa kami.
pinagtatanim na agad kami ng bermuda, pinagtitinda ng ice candy. Saka pag may mga ani, pinaiikot kami sa mga paligid para magtinda. Yun, bata pa lang kami. Na kami ni nanay. Yun na yung ginagawa namin. Train na kami ni nanay. Tinrain na. Pero nung time ba na yun, naisip mo na, ano ba yan, bata ako, sa halip na naglalaro ako, bakit kailangan ko magtrabaho? Meron bang ganong thought na pumasok sa'yo? Hindi naman. Kasi parang nakakatuwa naman nakatutulong kami sa nanay namin. Saka, pinalaki naman kasi kami ni nanay na dinidisiplina kami. Hindi, although may dumating sa puntong may konting ganun, pero yung nakikita namin yung hirap ng nanay namin, lalo na kapag yung ginagawa niya, yung mga trabaho niya. Parang nakakahiyang hindi ka tumulong, ganun. Yun nga yung sabi natin, di ba, na parang kung gusto mo na matutong maging masipag yung isang bata, gusto mo na meron siyang malasakit sa ibang tao, kailangan ipapakita mo talaga sa gawa eh. Kasi kung ang halimbawa gustong kayong turuan ni Nanay Yoli na maging responsable sa buhay, masinop, syempre dapat makikita sa kanya. Kaya siguro yung pagtulong sa inyo, no, hindi mahirap gawin, na tulungan sila yung mga magulang nyo. Ikaw din, Sister Jessica, ganun din. Nung panahon na, kumbaga, mahirap pa yung buhay. So, ikaw din, tumulong ka din. Abot mo pa yung gano'n na magtatrabaho ka rin, magtitinda ng ice candy. Opo. Mm. Nagtitinda kami ng ice candy kapag walang pasok. Tapos, yun nga, nagtitinda kami ng gulay. Nag-tutor din ako noon. Nag-tutor ka na talaga noon. Oo, nag-tutor din ako noon. Tapos, marami kasi kaming pinagdaanan eh. Pinakamasaya noon dati, hindi ko naman iniisip na mahirap kami nung bata kami eh. Mm-mm. Kasi masaya namang magtanim ng bermuda. Tapos, may merienda pa kasi yun after. Ayun, masaya yun. Naglo-look forward sa merienda. Tapos, kumukuha kami ng mga aratilis, ganyan. Ngayon, doon naman sa pagtitinda ng ice candy, meron naman kaming sweldo doon. Sweldo galing sa kay Oo, nanay? binigyan kami ng 5 piso o kaya 10 piso. Maghapon yun. Maghapon yun. Tapos, uso pa nun yung nag-aano ng poso. Kapag ka naka-isang timba ka, yung tatay ko, inuutusan ako nun. Kapag ka naka-isang timba ako, 5 piso yun. Kaya iniipon ko yun sa isang linggo. Kaya meron akong minsan 25, 30. Ayun. Marami. Mga magkakabarkada nga kami, nagbobote bakal pa kami. Talaga? Oo, ng mga bata kami. Tapos, nag-aano kami, bumibili kami ng mga gusto namin after. Ang ibig kong sabihin, hindi ko naman nasasabi na ramdam kong mahirap. Oo. Feeling ko, noong mga panahon na yun talaga yung buhay. Oo. Neto ko lang nalaman, mahirap pala yun. Ayun. Kasi mahirap pero kasi masaya kasi kayo. Pero masaya naman. Oo. Iba kasi yung mahirap na nga tapos ang lungkot-lungkot pa ng nangyayari, no? So ibang bagay talaga na meron kayong ibang perspective or iba yung pagtingin nyo sa kalagayan nyo. So nakakatuwa. Ang nagustuhan ko dun sa sharing mo kasi, di ba yung mga kabataan ngayon, parang ang hirap utusan, na parang ang hirap pagawain sa bahay. So baka isang pwedeng gawin, no? O may bayad. Pag gusto mong pagwalisin sa bahay yung mga pamangkin ko, magwalis ka, may 5 piso. Kailan baka hindi napatulan yung 5 piso. Sister, wala kasing yun eh. Bawal ang weight lang noon. Ay, oo. Lumaki tayo sa walang ganun eh. Oo, kasi pipitas na ng gumamela. At tapos? Mamimitas na. Makukurot na pala. Ayan. Thank you, Lord. Ayun. So, noon naman pong, di ba, nung sumasama na kayo sa prayer meeting noon. Opo, sumasama na ako kasi sinasama ako. Kasi nakamulatan ko na eh. Si nanay kasi nagpupunta na sa mga prayer meeting noon. Oo. Wala pa nga nung Sunday noon eh. Sa iba naman kami nagpupunta ng church noon. So, pag kada prayer meeting, ayun, kasama niya ako. Ngayon, kasama niya ako kasi nga tumutula din ako nung mga panahon na yun.
Ayun, mahabang tula yun. Oo. Ayun, nakakakaba yun Oo, napanood kita Oo, nun sa Park nakakakaba Square. yun. Pero talagang dasal at si Lord talaga yung nangunguna. Pero Ayun. pareho kasi tayo na ako rin nag-umpisa ako na baby pa. As in, siguro nung parang nag-umpisa yung nanay ko, yung panganay pa rin namin, yung pinagbubuntis niya. So nung naging bata ako, nandito na sa gawain. Pero ikaw, kailan mo ba nasabi sa inyong dalawa ni Sister Jesusa na yung relationship mo kay Lord, yung ginagawa mo na pagsamba, dahil may relasyon ka na kay Lord, hindi dahil ito na kasi nakagawian, ito na yung parang responsibility mo na every Saturday or Sunday, pupunta kayo sa prayer meeting or sa fellowship. Kailan mo nasabi na, ano na to, ako na talaga to at si Lord, personal relationship ko na to kay Lord? Kasi nung panahon na yun, totoo yun. Pupunta kami kasi sinasama ako ni nanay noon. Ngayon, nagkaroon din ako ng mga kaibigan na inaaya naman ako sa iba. Si nanay naman talagang sa comfy. Talagang sa comfy na siya mula noon hanggang ngayon. So, inaaya rin nila ako. Sabi pa nga nila, sabi nila, marami namang simbahan. Meron nga dito, meron ganyan. Kasi dati yung mga kaibigan ko galing pang Bukawi. Tapos sabi nila, pwede ka namang magsimba dito, may simbahan din dito. Bakit hindi na lang dito? Bakit kailangan doon pa, umuwi ka pa sa inyo? Sabi ko, doon na kasi ako lumaki. Ngayon, kung sa relationship, siguro masasabi ko nung panahon na high school ako. Yun, doon ko talaga. Yung siguro mga third year. O yun, medyo nararamdaman ko na yung matatawag kong, mas nafe-feel ko na, mas nangungusap na si Lord. Kasi noon parang more on, mga parents, yan, mga pastor, yan. Pero nung pagdating nung high school ako, nagkakaroon na kami ng, na-build na yung relationship ko kay Lord. Kasi kahit na hindi na ako inaaya ni Nana, kusa na ako nagpupunta sa prayer meeting. Ayan, amen. Ayun, Thank yung you, kusa Lord. na hindi yung halika na, tara na, gano'n. Oo, yun. Malaking bagay kasi yun. Ako kasi parang ganun din. Nung bata ako, nag-umpisa sa children, tapos masaya kapag kakasama ko yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko sa children's ministry, tapos nakakatuwa na naglalaro. Tapos parang dadang ka dun sa awkward stage na parang gusto mo ba dito or gusto mo ba mag-try ng iba. Pero ako siguro, kung ma-share ko lang din, na parang yung point na nasabi ko na, na talaga, committed na ako kay Lord. Nung one time na ako lang mag-isa nagpunta dito, so, syempre po noon, commute pa talaga. So, wala yung nanay ko, nasa Batangas siya. Pero, alam mo yung, ang hirap kasing buuin ng courage na wala na, kasi po, di ba, yung pag dito, lalo na sa center, lahat sila kasi dito, magkakamag-anak, magkababata, magkakakilala. Tapos parang isa ako dun sa iilan na tagalabas na attend dito. Tapos, nung time na yon parang, sa tulong ni Lord, na nagkaroon ako ng lakas na loob na mag-commute papunta dito and umattend on my own. So parang yun yung naging starting point ko na mas lalo pang humanap pa ng lakas ng loob na lumapit kay Lord. So yung unang step kasi yun palagi yung mahirap, yung kailangan mong panindigan, di po ba? Sabi nga natin yung pananampalataya natin, intentional. So hindi yan yung basta go with the flow. At one point talagang kailangan mong mag-decide and panindigan yung pananampalataya mo. Ayan. So speaking of paninindigan, Sister Jesusa, ikaw naman. Ikaw iba yung paninindigan na tinahak mo, talagang naging worker ka. Oo. So pwede mo ma-share kung paano ka napunta dun sa desisyon na yon, ano yung mga kinonsider mo, or nagkaroon ka ba ng mga alinlangan? Yung siguro sa part ng relationship ko kay Lord, hindi pa naman ako sobrang bata nung talagang nagkaroon ako ng relationship kay Lord. Ibig sabihin,
medyo tumanda na talaga ako, yung tipong nagtatrabaho na ako bago ko pa naunawaan yung relasyon talaga kay Lord. Kasi, di ba minsan, mas naantindihan mo yung relasyon mo kay Lord kapag dumadanas ka na ng suffering, mga problema sa buhay. Hindi mo, yung mga inaasahan mong yung mga tao sa paligid mo, hindi pala yun sila yung makakatulong sa'yo, kundi si Lord. Yun yung magbibigay sa'yo na ang relasyon ko kay Lord ang pinakamahalaga than others. Kaya yung nagte-thank you Lord ako kasi isa si Brother Butch dun sa naging dahilan nung magiging worker ko. Kasi nung paman, medyo na talaga ako. Gusto ko talaga yung bagay na yung namimigay ka ng mga mga ganon. Yung parang kawang gawa, ganon. Matagal ko na yung mga gusto. Pero sabi ko, bakit kaya hindi ako napupunta sa ganong mga linya? Pero si Lord, dinala niya ako, pinakilala niya sa akin si Butch, at pinaranas niya sa akin yung mga bagay na yun. Doon ko mas naunawaan yung kung paano pa yung magiging relasyon ko kay Lord. Hindi lang doon sa relasyon ko sa asawa ko. Kasi, pag yung na-build up na yung relation mo kay Lord, ikaw na yung gagawa, ikaw na yung talagang lalapit kay Lord sa mga panahon na talagang kailangan mo siya. Hindi ka naaasa dun sa ibang tao. Talagang ikaw na mismo, yung relasyon nyo ba? Yun, thank you Lord. So parang even nung younger ka, parang yung puso mo nandun na sa charity, sa mga hinahanap mo na yung, ganon. nandun yung kaligayahan mo. Ganon. Kaya nung parang ibinigay sa'yo ni Lord yung daan para maging worker ka, wala kang pagdadalawang isip. Wala akong pagdadalawang isip. Although nagtanong ako kay Butch noon, kasi nag-iisip ako noon ng mangyayari sa pamilya ko pag umalis na ako sa bahay. Sabi ko, tinanong ko si Butch, pwede ba ako magtrabaho, tapos ikaw magiging worker? Sabi niya, hindi, gusto ko kasama kitang magiging worker. So, ang naging noon, tama yung nasa isip ko, at bless yung mga taong pinipili yung ganong klase ng daan papunta ka sa Kanya, yung ganong desisyon sa buhay. Dahil wala namang nasasayang sa pagdesisyon sa paglilingkod sa Diyos. Oo, amen. Thank you, Lord. Alam mo yung kwento nyo ni Brother Butch, hindi lahat ng mag-asawa ganun yung desisyon, ha? Kasi yung iba, sige, ikaw manggagawa ka ni Lord, pero ako magtatrabaho dito para meron tayong security sa finances natin. Pero kayong dalawa, no? Parang yung pagtatanong mo sa Kanya, although nagtanong ka sa Kanya, pero meron ka ng sariling desisyon na ang gusto mo rin talaga kasi ay maglingkod kay Lord. Pero binigyan mo lang siya ng option na baka sakali pwede ako. Pero on your own, hindi mo na talaga kailangan tanungin kasi ang puso mo talaga para dun sa pagsiserve. Sa sinabi ko naman yung mapapangasawa mo ay isang worker. Ang sinabi ko, mag-aasawa ko ng blessed na worker. Kaya yun din yung binigay sa akin ni Lord. Kaya thankful ako kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Nanay, nung nalaman niyo na mag-worker po si Sister Jesus, ano pong naramdaman niyo? Masaya. Talaga po. Ano pong mga naisip niyo na nung nung nagpaalam po sila Sister Jesus na magpapakasal na, dito na sa Parañaque titira, and then yung pagbabago nga po ng buhay nila, ano po yung mga damdamin niyo at that point? Nasisiyahan ako kasi sa kay Lord sila mapupunta, magsiserve sila. Yun ang naging ko sa buhay, yung kumbaga sa doon sila sa maganda mapunta. Dahil pagka siya naging worker, meron na akong bunga, di ba? Di ba yung bunga ng pananampalataya niyo, isang manggagawa. Sabi ko nga ganun, mawala man ako sa mundo, meron na akong kapalit, di ba? Dahil kumisan dumarating sa mga mananampalataya, walang natitira sa kanila. Pag nawala sila, wala na. Pero ako, meron ako naging bunga, yung mga anak ko. Amen. Parang sigurado po kayo na magpapatuloy yung buhay na kasama si Lord. Ayan, amen. So thank you Lord. Siguro po, hingiin muna natin yung song
ni Nanay Yoli. Tapos, babati muna tayo ng happy birthday sa mga Okay, sige. So, song muna ni Nanay Yoli. Ayan. Thank you, Lord. Nangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot. Ikaw ang aking gagabay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Ayan, thank you, Lord. So parang yung inawit natin na yun, no, yung song choice ni Nanay Yoli, yun yung sinasabi niya na hindi na ako natatakot maski na, di ba po yung iba iniisip pag naging worker yung anak mo, paano sila, paano yung pag nagkaroon sila ng pamilya, paano yung magiging buhay. Pero si Nanay Yoli, yung kanta niya, hindi ako mangangamba. Ayun, dahil nga sa mga pangako ni Lord na alam niyang matutupad, hindi lang sa buhay niya, kundi sa buhay ng mga anak niya. And sa buhay ng mga kapatid natin na nag-birthday ngayon. Ayan, November 1, 2025. Happy birthday po. Sister Nora Lopez, Brother Wilbert Sebastian, Brother Marlon Niebera, Brother Tony Estrada, and Sister Angel Rosilio. Happy birthday po mga kapatid. Enjoy your special day. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Ayan po. Awit naman si Sister Jessica. Tangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang iba
puso ko sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, Sister, Thank Sister you, Lord. Venus. Sige po. Ngayon naman ay tatanungin ko kay, una muna kay teacher. Ikaw ba muna, teacher? Thank you, Lord. Teacher Jessica. Thank you, Lord, sa, tanong ko lang, no? Ano ba ang, ano bang, sa pananatili mo kay Lord? Ano ba ang masasabi mo? Ikaw ba ay, baga, ano ba, yung baga yung naranasan mo, na lumipas sa naranasan mo at ngayon nandito ka na at nananatili ka na kay Lord, ano bang masasabi mo? Ano mo ba na, masasabi mo ba sa mga tao, mga kakapakinig na napakaganda talaga ng buhay na ibinigay ni Lord sa ngayon? Ayan, thank you, Lord po. Talagang pag nag-stay ka kay Lord, marami siyang mga miracles na ibibigay at ipapakita sa iyo. Sa buhay ko po kasi, talagang mula elementary hanggang college, hanggang nagmai ako, lahat po talaga yun ay scholarship ako talaga. Oh, thank you, Lord. Talagang, isa nga po sa pastor natin in-scholar ako si Pastor Fred. Hello, Pastor Fred. I love you. Ayan. Ngayon, nung bata pa ako, si Lord hindi siya nagkulang eh. Nung elementary ako, umaattend din kami sa isang Bible school sa Norwegian. Sagot nila talaga lahat yung tuition fee namin, lahat ng gamit namin. Tapos hanggang sa high school yun, kailangan mo lang doon, a-attend ka lagi, magbabasa ng Bible, yung DVBS, yun, lahat yun. Pinrovide niya yun hanggang sa mag-college ako. Naging scholar din ako ng Norwegian pa rin. Tapos ng mga ni Pastor Fred, ng congressman, ayan. Tapos nung nag-college, naging master's naman ako, master's degree. Naging scholar naman ako ng, ang tawag dito, ng munisipyo. Marami kaming, 10 kami noon. Tapos binunot lang. Kung ang mabubunot mo ay C, ibig sabihin, congratulations. Ngayon, doon sa maraming nakabunot, ang nabunot ko ay C. Kaya sabi ko kay Lord, talagang pinapatapos ako ni Lord. Ngayon, sa lahat ng yon hanggang sa, ito nga, naging teacher na din ako. Dating ako yung binibigyan, ako na ngayon nagbibigay. Amen. Sarap sa pakiramdam. Ayo, masarap sa pakiramdam yun. Daluyan ka na ng blessing. Oo, sana madami pa po ano. Amen. Ngayon, yun, masarap sa pakiramdam na talagang nakakapag-tithes na din ako. Amen. Yan. Tapos, dati yung sasakay kami, nagbabas lang kami. Ngayon, naka-van na kami. Tapos, nakakapagbigay din kami yung mga kailangang bayad. Tapos, nabibili ko na rin yung ibang mga gusto ko. Nakakakain na rin ako dun sa mga lugar na gusto kong kainan. Tapos, marami.
Marami. Tapos ang pinaka-latest nga ay na-promote ako ngayon sa Teacher 3. Ayan. Thank you, Lord, dahil alam ko na iaayos ni Lord yung iba pang mga plano ko sa buhay at plano niya, syempre, para matupad ko yung mga pangarap ko at pangarap din niya. Ang masasabi ko lang, nasa waiting talaga eh. Nasa waiting. Ilang beses nang pinapakita ng Diyos na kailangan mag-intay. Kailangan talaga mag-intay ka. Ngayon, ang daming pagpapala ng Diyos, masusurprise ka na lang na, ay, andyan na pala. Dumating na yung hinihiling mo. At alam ko na marami pa nga akong hinihiling kay Lord eh. Amen. Pero alam ko na sabi nga, if you wait in the Lord, you will never be disappointed. Amen. At syempre, kung ano man yung prayer mo, dapat magtiwala ka na ito na iyong natanggap at iyon na iyong makakamtan. Yan. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Tunay po mga kapatid, talagang pinakikita lang ng ating Panginoon sa 2 Corinthians 15 verse 58, no? Nothing we do in the Lord's service is ever useless. Tunay po na nakikita po natin yung bunga sa pananatili ng pamilya dalangin. Ayun nga ayon sa kanilang mga na-share. Nakikita natin yung pagkilos ni Lord. Kakaiba. Tunay na, ayun na, mag-antay lang talaga. Sabi nga, mag-antay ka, may magandang resulta. Kasi parang ano yan sa nag-aaral. Pag ikaw naka-experience, grade 1 pa lang, naka-experience ka na katulad ng mga na-experience nyo, iba bumibigay. Hindi hanggat sa hindi na nakapagpapatuloy. Eto, thank you Lord, yung grasya ni Lord, noon pa lamang, pinakikita na ng Diyos na manatili lang, gaya ng word ni Nanay, may magandang gagawin yung ating Panginoon. Di ba, Sister Jessica? Amen. Thank you, Lord. Doon naman kay Nanay. Nay, thank you, Lord. Tanong ko lang po, tama talaga yung naging guidelines si Nanay Yung sa lahat ng habang pinanganak pa lang, habang lumalaki yung bata, habang palaki, i-involve natin talaga sa lahat Talagang sabi nga ni Sister, kanina, Sister Heidi, intentionally, kukusain natin. Kahit sabi mo, kasi sa totoo lang yung mga bata, pag niyaya mo yan, lalo pag nakaka-experience. Naantok, Naantok, tinatamad. Tapos tinatamad. Nakita natin yung bunga ng ng talagang pag nag-remain ka kay Lord na sabi nga na sa kanyang nag-dwell tayo si Lord sa atin at nag-dwell tayo kay Lord, ibig sabihin, pag talagang kakaiba. Di ba yung in-involve kasi ni Nanay. Opo. Ang naanak niya, kahit bata pa lang, o kailangan, nung una syempre i-guide mo, kailangan sumama ka. O kunyari, kahit nga sa pagtitinda, in-involve ni Nanay. Opo. Sa mga paggawa ng pagtatanim, pagtitinda, lahat inano ni Nanay Nakita natin yung, rin yun cooperation. Meron silang unity. Wisdom Opo, yun wisdom din yun ni Lord na paano mo mahihikayat yung bata Kasi na tumulong di ba sa totoo lang, paghahanap buhay. hindi madaling encourage yung mga bata Opo. na, makinig tayo ng Word of God. Eto, thank you Lord. Talagang iyon yung bunga, resulta ngayon. Ng Panay, pananatili. ng pananatili at yung pananampalataya na habi nga tinanim ni Lord sa pamilya dalangin. Amen. Amen. Thank you Lord. Nanay Yoli, di ba po kanina kasi mga na-share nyo yung kung paano yung buhay nyo noon, nung nag-uumpisa, yung mga, kumbaga, hindi masyadong madali na pinagdaanan. Pero ngayon po, ano naman yung pwede nyong i-share na, ay, thank you Lord, ay, ganito na yung buhay natin, na parang gusto mong i-share kahit sinong makausap mo na, para ma-encourage sila na sumama din dito sa gawain po natin. Ano yung mga pwede mong ma-share na magagandang pangyayari na naganap sa buhay niyo po? Yung magandang naganap sa aming buhay, yung bang pagiging matatag. Kasi kung minsan dumarating talaga yung problema na hindi mo inaasahan, magkakaproblema kayo. Yung bang sama-sama kayo, pag kayo magkakasama, tiyak na parang walis yan nakakabuti sa inyo. Kaya, pagka naging matatag kayo sa buhay, may problema man dumating, kayang-kayang masolve dahil andyan kayo lahat.
So, bali po ang inyo, hindi siya yung sa kung ano yung meron na kami, pero ang inyo yung katatagan na naging bunga ng pananatili. Amen. Thank you, Lord. So, ganun naman talaga, no? Kapag ka meron kayong pinagdadaanan, sabi nga natin, kung yung ibang tao na discourage, yung iba nagkakaroon ng kalungkutan, pero tayo, no, yung mga mature na Christians, alam natin na kahit na yung isang bagay sa palagay natin unfavorable sa paningin ng ibang tao, pero tayo, ang hinahanap natin, Lord, ano yung gusto mong ituro sa amin dito sa nangyaring ito? And thank you Lord, si Nanay Yoli, no? Iba yung interpretation niya. May mga pagsubok, may mga kahirapan, pero alam namin na ang nagdulot yon ng pagiging matatag namin bilang isang pamilya at saka bilang isang nananampalataya kay Lord. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Sister Jesusa naman, ikaw. Ano yung kaya mong, di ba sabi nga natin, kung meron ka ipagyabang mo kung ano yung ginawa sa'yo ni Lord. So ano yung pwede mong i-share at gamiting encouragement para sa ibang tao? Yung ipagyayabang ko, siguro, kung ano ako ngayon siguro, yung pagiging worker ko kay Lord, yung pagsiserve ko sa Kanya. Kasi nagdulot yun na dati kasi ang dami kong pangarap sa buhay eh. Pero yung mga tagumpay ngayon inaano ko ngayon, nararanasan ko is yung tagumpay ng bawat nasa tao sa paligid ko. Pag nakikita ko silang nagtatagumpay, lalo na yung pamilya ko, yun yung pinakamasarap na tagumpay sa akin. Lalo na ngayon na as a worker, talagang puro prayer ka talaga sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya pag may magandang nangyayari sa kanila, isa na yun sa pinakamagandang tagumpay para sa akin. Ayun, thank you Lord na parang yung paglilingkod mo, hindi lang ikaw yung nabibless. Nabibless din yung yung family mo. Ganon ka rin, Sister Venus. Ganon din ako. Nakaka-relate nga ako kay Sister, nung nag-aaral kasi ako, ganon din ako nag-aaral akong college. Mangunguha ako ng talbos sa maga para ibenta, pandagdag kasi 8 kami nag-aaral. Tapos, thank you Lord, kung pwede naman, kasi nagsasaudi naman yung father ko, pero hindi pa rin ganun kailangan mo pa rin gumawa ng paraan. 8 kami. Nag-aaral ako, medyo, noong pala, medyo may taas na intuition. Malaking bagay, nakatulong yung at the same time, tinutulungan ng gumawa ng talbos. Tapos kailangan mabenta yon. Pag di nabenta, iiwan ko dun sa kapitbahay, tapos siya ay magbibenta. Baga, naging malaking ambag sa college life ko yung ganung At unang-una, thank you Lord, kasi nakilala ko din talaga si Lord. Kasi College pa po kayo noon? Bata pa ako. Mother at father ko yung sa St. Therese. Opo. Tapos, ang nag-PACC, ang mother at father ko ang kung malalaman nyo dati yung balitang RP Prayer Group, doon ako nagsimula. RP Novaliches. Ayun talagang aking sinimula. 1996 ako nag-sign as a worker, pero mahilig ako sumama sa mga assigned worker. Ayun. Opo. Mahilig akong ewan sa lahat na nakakakilala mahilig ako sumama, di ba may prayer meeting sa ganito, Opo. sa Santa Lucia, Opo. sasama ako sa Kaibigan, Opo. sasama ako sa Purview, sasama ako sa Lagro. May tawag po kami dyan. Nakita ko na sila. May tawag po kami dyan, Kalad Karen. Ayun. Ganon ako nung makapal pa buhok ni Brother Arnold. Amen Ayun po. Ayun yung pagkatawag ni Lord. Na ngayon, thankful ako, hindi ko talaga pinagsisisihan. Opo. Na gaya ng mga na-share nila, glory to God. Sabi nga, whoever wants to boast, must boast what the Lord has done. Amen. Napakaganda po ng ginawa ni Lord. Hindi ko pinagsisisihan, kundi mas lalong, thank you Lord. Dati iniisip ko rin yun paano makakapag-aral mga anak ko. Opo. Pero thank you Lord. Ngayon, si thank Divine you Lord. nasa abroad na. Ayun, thank you Lord. At saka yung ganun din, para makapag-aaral, lahat yata ng scholarship na Opo. inaano ko yun, hindi ko pinalalampas. Opo. Glory to God. Ngayon naman, thank you Lord. Oo. Napakabuti po ng ginagawa ni Lord. Amen. Thank you Lord. Kaya yung mga kapatid natin dyan, na halimbawa kayo, nag-iisip kayo, paano yung pag-aaral ng mga anak namin. Nakita nyo po yung pamilyang dalangin, si Sister Jesusa, no? Lahat na yata ng scholarship mula sa pastor, sa munisipyo, kay congressman,
lahat ng scholarship. Talagang kailangan po kasi talaga natin ng commitment eh. Lumapit tayo kay Lord. Yung kawalan natin, sabihin natin kay Lord. Kasi kapag inamin natin yung kakulangan natin, yung kahinaan natin, dun maipapakita ni Lord yung kapangyarihan niya naman. So kung gusto mo yung maganap sa buhay mo, lumapit ka kay Lord. Sabihin mo yung kung ano yung kulang, kung ano yung hindi mo kaya, para makakilos si Lord. And sabi nga, di ba po sa 1 Corinthians 2:9, what no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things that has prepared for those who love Him. So, yung talaga, isa sa favorite verses ko yun, kasi parang it fills me with excitement, na parang, oo, may surprise sa akin si Lord, na parang, sige, narinig na natin na magiging scholar. Kaya lang, Lord, hindi po ako masyadong, for example, kung meron tayong mga kapatid, kaya lang hindi nagka-qualify yung grades ko. So, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kung yun pa ang iniisip nyo, panghawakan nyo yung 1 Corinthians 2:9, hindi mo maisip kung ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo. So kung ang inyo pong pinagpipray kay Lord ay, Lord, nawa makapag-college po yung anak ko, ano po yung gagawin nyo, i-embrace nyo lang po si Lord. Lalo kayong kumapit. Sa halip na kayo ay mag-mellow down, lumayo kay Lord, yun ang isa pang delikado. Yung hindi mo alam kung saan manggagaling ang tulong at ikaw ang gagawa ng paraan on your own. Doon tayo lalong mahihirapan. Tama po ba? Kasi minsan kapag tayo na yung kumikilos, you will end up na pagod, you will end up na frustrated. Bakit ganon? Yung araw ginagawa kong umaga, yung umaga ginagawa kong gabi para lang makapag-provide sa family. Even yung mga nag-aaral, di ba? Di ba yung nagsusunog ng kilay? Sunog na lahat. Ubus na yung kilay ko, Lord. Bakit ganito pa rin yung grades ko? Paano po ako magka-qualify? Paano po ako gagraduate? Ang importante po siguro, based sa sharing po nila, manatili po kay Lord eh. And isa pa po doon, ipasako po natin kay Lord yung plano natin sa buhay. I-submit natin. Sabi nga po natin, kapag lumapit tayo kay Lord, huwag tayong lumapit na, Lord, paki-stamp approve nga po yan. Ang ibigay natin kay Lord, yung clean na canvas na, Lord, ito po yung hinaharap ko. Plain na canvas pa lang siya. Wala pa siyang kahit anong drawing. Ikaw po ang magbigay ng instruction. Diba sabi nga, submit mo kung ano yung mga gusto mong mangyari, yung plans mo kay Lord, and ida-direct niya kung ano yung dapat mong gawin. O sige, Nay, baka pwedeng may scholarship si ganito, o baka pwede pagka lumapit kayo sa kamag-anak nyo na ganito, or baka naman, pumunta kayo dito sa school na to, libre kapag ka ganitong course ang kinuha nyo. So, marami pong paraan na may mga nabanggit ako na pwedeng nyong subukan. And pwede rin po, kung ano yung ipagkaloob sa inyo na wisdom ni Lord. Pero ang importante, na palaging kanina pa namin nai-share sa inyo is, yung manatili po kayo sa Panginoon. Di po ba? So sa ganun po, kahit na mahirap, alam nyo na may magandang mangyayari. May lesson tayong matututunan. Kapag masaya, nako yan, ang isa pang medyo delikado. Pagka ang mga tao nandun sa napakataas, opo, minsan nakakalimutan si Lord. Ang natitingnan yung blessing, hindi yung nagbigay ng blessing. So isa pa pong reminder yon na kapag nakuha mo na yung pinag-pray mo, huwag kakalimutan na ibigay kay Lord yung glory. Yung nagbigay sa iyo ng blessing. Kasi sabi nga po natin, hindi naman po, kahit yung napunta sa atin, mga binigay sa atin, hindi yun mapupunta sa atin kung hindi sinadyang ibigay sa atin ni Lord. And yung magandang shinare ni Sister Jessica kanina na sabi niya, ngayon ang sarap sa pakiramdam kasi ako na yun nagbi-bless sa iba. Hindi po ba? Yung kay nanay naman kanina, dahil doon sa mga pinagdaanan ko, yung mga experiences namin, nag-result ng katatagan. And yung mga lessons, yung mga stories nila, yun naman yung nag-encourage sa iba. Sometimes po, feeling natin, ano ba yung maiitulong ko? Kasi parang tayo po limited yung naisip natin eh. Naisip natin makakatulong lang tayo kapag makakapagbigay tayo ng finances. Pero hindi natin alam yung story pala natin. Yung palang pinagdaanan natin, yung lesson na natutunan natin. I-share mo lang sa iba
malaking encouragement na pala yun para sa kanila. No? So, una po, manatili tayo. Pangalawa, pagsumikapan natin na si Lord talaga yung mamuhay sa buhay natin. And pangatlo, hayaan natin na mag-manifest sa buhay natin na pag nakita tayo ng mga tao, makikita nila si Lord sa atin. And yung sabi nga po, 'di ba? Tayo yung yung bukas na Bible sa mga non-believers. So, we have a responsibility po na dala natin yung banner, yung pangalan ni Lord na isa kang Kristiyano. So, paano nga mo nga ba mahihikayat yung iba na lumapit kay Lord, na hangarin yung buhay na kasama si Lord, hindi po ba? Ayan. So, kung kayo po, 'di ba, ngayon na ayan, maganda na yung buhay natin kay Lord. Tapos, sabi nyo nga po, ito yung mga naging experiences nyo, ito yung mga victories nyo. Kung meron pa po kayo na gustong ibigay na paalala, payo, or gusto mong, halimbawa, kung ipapakilala nyo po si Lord sa ibang tao, kung ako po, halimbawa, impisahan ko, kung ako po, isi-share ko si Lord po kasi para sa akin, best friend ko siya. Ayan, gustong-gusto ko po ito itinatanong sa CSM. Pagka yung, halimbawa, i-assign po ako sa isang lugar na first time ko silang mamimit. Gustong-gusto kong tinatanong yun sa mga bata. Sabi ko, sino si Jesus sa inyo? Kung, syempre, lahat po tayo, ang sagot natin, our Lord and Savior. Pero kung bibigyan mo pa siya ng another role in your life, ako ang sagot ko po palagi, best friend ko si Lord. Ayun, kasi po, parang yung, di ba po, kapag ano ba yung role ng best friend mo sa buhay mo? Kapag meron kang naiisip, parang, di ba yung minsan yung thought mo, ayaw mo i-share kahit kanino, pero sa best friend mo, kahit anong sabihin mo, di ba sinasabi mo, halimbawa pag natatraffic ka man lang, Lord, ano ba yan, Lord? Ang traffic naman, malilate na po ako. O kaya, pag may kasabay ka na mainga, ayoko po kasi na maingay. Sorry na, Lord. So, pag meron akong kasabay na malakas yung cellphone, Lord, patahimikan niyo nga po yung katabi ko. Yung mga ganong bagay na parang, di ba sa best friend mo, sasabihin mo, tinaw mo yun, no? Bakit gano'n? Yung, di ba, yung napaka-free, na unfiltered. So, parang sa akin, importante sa akin na meron akong best friend na kahit ano yung nararamdaman ko, kahit ano yung naiisip ko, kung ano yung mga hinahangad ko, sino yung crush ko, yung mga ganon. So, parang, natawa. Ba't pa binanggit yun? Ayun. So, parang, nakakatuwa lang na si Lord yung role na yon sa buhay ko na kasi maraming mga tao na nahihirapan mag-share sa iba. So, kaya ako, siguro, yun nga parang feeling ko, kaya yun yung role na nabigay ko kay Lord kasi yun yung role na feeling ko na kailangan ko sa buhay ko. Kasi masyado rin, hindi rin po ako kasi yung pala share. Hindi ako yung gano'n na yung mga, opo. Parang kung hindi po kasi ako tatanungin, hindi ako mag-share. Parang gano'n. Pero kaya siguro yun yung naging role ni Lord sa buhay ko. So kaya kung i-encourage ko yung iba, ikaw ba gusto mo ba magkaroon ng best friend na gusto mong kausap, na maski anong oras sa gabi, maski anong nararamdaman mo, naiilabas mo yung damdamin mo. Tapos, alam mo, pagka sumagot siya, bibigyan ka niya ng wisdom na ma-amaze ka na lang na, ganito pala, naintindihan ko na. So, kung kayo po, yan. So, idadamay ko na kayo sa pagiging CSM. Kung kayo po, i-introduce nyo si Lord sa ibang tao para ma-encourage pa po sila. Anong role po ni Lord sa buhay nyo? Na parang kagaya nung sinabi ko kanina, gusto mo ba ng best friend? Gawin mong best friend si Lord. Kung kayo po, anong role po ni Lord sa buhay nyo? So, habang nag-iisip po silang tatlo, ikaw, Sister Venus muna. Para makapag-isip yung natin. Opo. He is my portion indeed. He is my one and only God. Yung si Lord, siya talaga yung part ng life ko. Yung siya na may portion sa buhay ko. Yung sa dami ng na-experience sa buhay, yung talagang meron, wala, gaya nga sabi ni San Pablo, naranasan niya ng lahat, magikahos, managana, yung lahat, ipinagkatiwala mo na kay Lord. Yung talagang, anong sitwasyon ng buhay mo, talagang i-entrust mo kay Lord lahat eh. Tapos, pag in-entrust mo kay Lord, ayun nga,
accept mo talaga na talagang wala tayong magagawa. Yung lagi mo acknowledge kung anong meron ako dahil kay Lord. So, parang ang inyo po, portion mo si Portion Lord. si Ibig Lord. sabihin, parang kabiyak mo si Kabiyak, Lord sa lahat ng mga pinagdadaanan Laging mo. red. Si Lord kasi, walang, unlimited ang kanyang grace sa pagtulong. Amen. Nasaan ka man, mayroon ka mang na-experience na mga bagay na hindi mo makontrol, si Lord nandun palagi. Kaya masasabi kong, He is my portion indeed. Amen. So, Sa ulo yun. Naalala ko na. God is my portion indeed. He is my one and only one. God is my portion indeed. I belong to Him. I hear His voice, now I know. Lord, I see His face, now I know He is my Lord. God is my portion indeed. He is my one and only one. God is my portion indeed. I belong to Him. I hear His voice. You are alone. I see His face, now I know He is my Lord. ayan. Thank you, Lord. So, mga kapatid, yung mga nag-iisip dyan na nag-iisa sila sa pinagdadaanan nila. Sabi ni Sister Venus, si Lord ang katuwang mo. Amen. Kung meron sa inyo hinahanap yung salita ni Lord, hindi nila marinig, sabi ni Sister Venus, God will speak with you. Ayan. So, ikaw, Sister Jessica, ready ka na sa answer mo? Kung ibibenta mo si Lord sa sa mga non-believer, ano yung mai-share mo sa kanila? Eto, ganito si Lord sa buhay ko. Base po kasi sa aking mga na-experience, God is my helper and provider. Amen. Ayan, there are many times talaga na may mga bagay na napaka-imposible na. Parang hindi na mangyayari. O paano mangyayari ang isang bagay. Pero si Lord, He is the Lord of possibilities impossibilities. Alam mo yung tipong akala mo tapos na, pero may bubukas siyang bago. Amen. Ayan, yung kulang ka na, pero biglang may darating. Amen. Tapos yung tipong nahihirapan ka na talaga. Hindi mo na alam kung paano ang gagawin mo sa isang bagay, kung paano gawin ng isang bagay. Tapos bigla na lang may tatawag sa'yo, tapos bigla na lang na sasabihin, tutulungan ka. Tapos Amen. magagawa mo yung isang task na kung hindi dumating yung tao na ito, hindi mo magagawa yung task na yun. Ayun, yun pala ay si Lord. Si Lord alam niya lahat. Si Lord, ayan, best friend ko din siya. Best friend ko din siya. Pero in a way, si Lord ay tinuturing ko talagang Lord. Yun talagang pagka tinignan ko siya, talagang ang tingin ko sa Kanya, siya yung Lord ko. Amen. Na alam niya lahat. Alam niya nararamdaman ko, alam niya lahat. All-knowing. Ayun, an all-knowing God. Amen. So, siguro kung merong isang tao no, na sasabihin niya, hindi mo ako maintindihan. Siguro yun yung magandang i-share, no? Pagka sinasabi ng isang tao na hindi niyo ako naiintindihan, hindi niyo alam kung ano yung nararamdaman ko, hindi niyo alam mo yung pinagdadaanan ko. Sabihin mo, merong isa na alam ang lahat ng nararamdaman mo, kung ano yung kaguluhan sa isipan, sa puso mo. Gusto mo ba siyang makilala? Parang ang sarap sabihin nun, no? Pagka sinabihan,
Opo, yung isang bata na nag-i-emo, no, na hindi niyo ako naintindihan. So, doon papasok si Lord. Ayan, thank you, Lord. Si Nanay Yoli po, kayo po, Nanay, sino po si Lord sa buhay niyo? Paano niyo po siya i-share sa ibang tao para mahikayat yung mga tao na lumapit sa Kanya? Siguro siya yung una at saka yung huli. Wow, the Alpha and the Omega. Kasi, sa una kasi, talagang sasamahan ka niya palagi eh. Di ba siya lagi ang kasama natin sa lahat ng ating bagay? May problema ka, kasama ka niya. Kung saan ka man pupunta, kung sa pagpapalaki ng mga anak mo, kasama mo pa rin siya. Di ba? Sa mga lahat ng bagay. At saka pagka meron nagiging problema, andudun din siya sa huli. Sinasamahan ka pa rin niya. Kahit nandiyan na mabubuwal ka niya, agapayan ka pa rin niya, andyan siya palagi. Siya yung Diyos na hindi nagpapabaya. Kahit na huling sandali na lang ng bagay na hinahantay mo, andyan pa rin siya. Darating at darating siya. Siya yung aking kapatid na po pwede kong iyakan at aking akapin. Para pagka may problema ako, andyan palagi siya. Thank you, Lord. Amen. Isang kapatid. And yung kanina kay Sister Jessica, omniscient. Kay nanay naman, omnipresent. Mula umpisa hanggang dulo, alam niya na nandun si Lord. And even doon sa in-between, na laging present si Lord. Ano po, Sister Venus? Thank you, Lord. Ikaw naman, Sister Jesusa. Consistent ko yung sagot ko. Para sa akin si Lord kasi is siya yung best father. Oh. Kasi yung pag-ibig niya, sabi nga, deeper than the deepest ocean. Marami kang pagkukulang, pero siya pa rin yung sa end, sabi ni Nanay, mula simula hanggang sa huli. Yung father na inaasahan natin, siya yung talagang meron tayo hanggang sa huli, yung tatawagin natin, hanggang nandito pa tayo. Yun yung father na gusto ko kay Lord. Amen. So parang ang sarap lang na sa pakiramdam, no, na parang yung meron kang backup. Di ba ganun yung pakiramdam po pagka may tatay ka? Halimbawa na meron kang, yung kalaro mo, naway ka. Uwi ka sa bahay, tay! Susumbong kita sa tatay ko. So, ang sarap lang sa pakiramdam. Opo, even at our, di ba, syempre mas mature na tayo ngayon, na hindi naman na ganun yung tatakbo ka sa tatay mo para isumbong yun ng away sa'yo. Hindi na ganun kababaw, I mean. Pero ganun pa rin na alam mo na kung ano man yun nangyari. Minsan kasi pagka... Opo, minsan po kasi pagka meron kang pinagdadaanan, ikaw din kasi may kasalanan, no? Pero alam mo na kahit na may kasalanan ka, dahil tatay mo siya, sigurado ka na, sige anak, ano ba nangyari? Alam mo na pakikinggan ka, alam mo na iintindihin ka. Well, syempre may discipline dahil hindi naman po si Lord isang konsentidor. Syempre i-share niya sa atin yung wisdom niya. So kung kailangan tayong i-correct, patunay lang yun na mahal tayo ni Lord. Ayaw niya tayong mapahamak. And syempre, yung wisdom na ituturo niya, yung lesson na ituturo niya, dun sa kung ano yung naging sitwasyon natin. Di ba po? So thank you kay Lord kasi napakarami niyang role na pwedeng gampanan sa buhay natin. Kung best friend ko siya, kung siya yung provider, siya yung kapatid, siya yung tatay, and then si Sister Venus, siya yung portion, si Lord ang portion niya. So kayo din po mga kapatid, maganda siyang maganda siyang isipin na anong pa nga bang role na pwedeng gampanan ni Lord na parang anytime na kailangan mo, ang dali mong hatakin, kailangan ko yung best friend ko ngayon, kailangan ko yung tatay ko ngayon. And hindi... Kung ang sabi nga po ni Sister Jesusa kanina, kung sa tao ka mananangan, sila yung inyong aasahan, talagang at one point ma-disappoint ka nila eh. Pwedeng hindi sila available, wala silang kakayahan para tulungan ka. Pero si Lord yung limitless. Siya, sabi nga ni Sister Jessica kanina, the God of impossibilities. So sa palagay natin, imposible. Pero kay Lord, lahat ay
posible. Ayan. So, siya yung lahat natin. Kaya, importante mga kapatid na sana nakita nyo no, sa sharing ng Dalangin Family na yung buhay nila noon, yes, mahirap, pero may kasayahan. So sana po, yun din yung makita ng mga kapatid natin na kung kayo man po, ganun yung pinagdadaanan nyo ngayon, mahirap yung buhay, pero pwede pong maging maligaya, pwede pong maging masaya, basta na kay Lord po tayo. And then, ang sunod pa po, yung mga pinagdadaanan natin ngayon, meron pong ganito, na victory. So, hindi man po siguro para sa lahat, hindi pa ngayon yon. Pero meron pong dadating na araw na gano'n, na talagang punong-puno ng kaligayahan yung puso mo, punong-puno ng pasasalamat yung puso mo na ang gusto mo na lang ay i-share sa iba para ma-multiply pa yung blessing and maghikayat ng mga tao magbigay ng glory kay Lord. So, mga kapatid, kung nasan man po tayo sa estado ng buhay natin, nandun man tayo sa nag-uumpisa, nandun man tayo sa may pagsubok, nandun man tayo sa naguguluhan tayo, o nandun tayo sa may victory na tayo, lahat po ng pagkakataon na yan sa buhay natin, huwag po nating kakalimutan si Lord. Palagi po tayong manangan sa Kanya sa times ng paghihirap, sa times ng victory. Thank you, Lord, pa din. And all glory and honor belongs to God. So, thank you, Lord. Ayan, sige po. Kanta tayo. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng taong may takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng taong nagtitiwala kay Jesus. Wala na ang dati, hirap at pasakit. Ngayon ay buhay ng ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo nang magpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo nang magpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Ipagsabihin at ipagbunyi na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat. Closing prayer pa ba? Ayun, sige. Lord, maraming pong salamat sa naging episode po namin na ito. Nawa po, Lord God, lahat po na nakarinig, Lord, ay nakatanggap, Lord, ng inyong mensahe. And pagyamanin po nawa ng bawat isa sa amin, Lord, ang mga natanggap namin na salita mula sa inyo. Lord, patuloy po kayong kumilos sa buhay namin, Lord, and equip us, Lord God, para po maging mas matatag pa po kami, mas malakas pa po ang loob namin, para po i-share ka po namin sa ibang mga tao, Lord God. Panginoon, we also pray for your provision, Lord, na sa lahat po ng aming gagawin, Lord God, na andun ka po, Panginoon. At ipagkakaloob niyo po sa amin ng aming pangangailangan upang makapagbahagi pa po kami ng inyong salita. Lord, ang lahat po na nangyayari sa aming paligid din po, Panginoon, itinataas namin, Lord, and nagtitiwala po kami, Panginoon, na darating po ang resolution sa kung ano man po ang mga nangyayari sa mundo, lalo tigit sa Pilipinas, Lord. Lahat po ng ito, Lord, tinataas namin for your greater glory. Mahal ka namin, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. God bless po. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.